Magandang araw po sa ating mga kaperlas ng silanganan sa buong mundo. At tayo ngayon ay manood tayo ng isang video kasi ang ating Senate President Chis Escudero nagpagawa ng presscon. Ito'y kaugnay sa impeachment trial ni Inday Sara, ating Vice President. At ito po ay klaro at talagang sinabi niya kung ano yung nakasaad sa batas. Pakinggan ho natin at bigyan po natin siya ng palakpak. Kasi talagang ito po yung tama. Ito po yung tama. Pakinggan ho natin. Parang inayos daw yung session hall na parang impeachment trial. Bahagi ng paghahanda ng Senado yon. In-inspection kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanya mga lugar, at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Dahil gaya ng sinabi ko, dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Sir, does it mean the trial is imminent or are you sticking to the original pronouncement na it will be after the SONA? Wala namang magaganap dahil recess. Ulitin ko, ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ng may sesyon, walang trial na pwede maganap habang Anumang sinabi ni Numan. Kasi nasa recess sila ngayon, ano man yung sasabihin nila ay masusunod pa rin ang kung ano yung dapat gagawin, lalong-lalo na sa upper house, sa Senate. Kaya ito po yung klarong-klarong sinabi ni Senator Chis Escudero. kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Sir, meron ding inihaing petition kahapon yung Davao City Councilors and kanina mismo si Vice President Sara Duterte nag-file din ng petition sa Supreme Court. I think yung kay VP is a petition for certiorari. What do you make of all these petitions? Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. So may sapat na panahon ang Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isyong ito bago pa man mag-convene ang impeachment court. Sir, Bakit kasi nagmamadali itong mga taong ito? Alam naman natin na hindi po barangay captain lang or kagawad, barangay kagawad yung i-impeach natin dito. Ang sinampahan nila ng impeachment is pangalawang pangulo ng ating bansa. At ngayon gusto-gusto nyong madaliin. Kaya may tama po tayong proseso niyan. Kaya ito po yung pinaliwanag ni Senator Chis Escudero. you're assuming that there will be a ruling before June 2. But what if there's no ruling by June 2 or by Sinide? Again, the Senate will perform its duty and function under the Constitution unless there is a TRO, a temporary restraining order or a preliminary injunction issued by the Supreme Court. Absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case thus filed as of now or that may be filed in the future. Sir, may last question bago ko ipasa sa iba. Meron in the past na mga nagpapa-inhibit sa mga senador. Kapag ka ba meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, bababa yung threshold ng 2/3? Hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang impeachment judge. Nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yon. Voluntaryo ang pag-inhibit niya at kung siya'y mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng 2/3 vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsali,
ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangang boto ay 2/3. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yon sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are 2/3 yes votes to convict. Sir, Mag-moderate na lang kayo. hello. Sir, ang Korte Suprema doon sa petition for mandamus, may inihahanda na ba ang Senate na sagot? Wala. O comment? Why? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solgen ang tatayong abogado ng Senado ron. So hindi po manggagaling sa Senate yung comment para isubmit sa Korte Suprema? Hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa Solgen yun, but only for their information and consideration. It's the Solgen that will appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the Solgen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position papers sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Nery bilang ano? bayan muna? Position Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, i-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, ha? Ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Tama. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Agree. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Klaro po yun. Kasama Klaro doon eh. po sa yun, sir. kanilang position paper yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pa lang ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. next from PTV4, Don Mario. Salamat, sir. Salamat. Dapat patas po tayo dito. Parang bold yung mga mics niya. Clau, yung mic.
Ayusin. Hello, good Ayusin morning, yung sir. mic. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Tama. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates nothing less. Agree. Next. So, mga kaperlas, no, at saka mga kababayan natin sa buong mundo, klarong-klaro po itong sinasabi ni Senate President Chis Escudero na dobling ingat at saka kailangan ng patas. Kasi kung totoo talagang may ginawang kabulustugan ang ating mahal na Vice Presidente, ay talagang ma-impeach siya. Pero kung wala siyang gawa-gawa lamang ito, so dapat kailangang mayroong managot at dapat kailangang makita ito. At malaki pa rin ang ating tiwala sa ating batas at alam ko na matugunan ito. At saka magkakaisa po tayo mga kababayan kasi kailangan natin lalong-lalo na sa time ngayon magkakaisa po tayo. Kaya protektahan po natin ang ating mahal na Vice Pangulo na si Inday Sara Duterte. Magandang araw po sa ating lahat.